Mga kababayan, makinig kayo ng mabuti sa video na ito dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng buhay ng milyon-milyong senior citizens sa buong Pilipinas. Oo, hindi kayo nagkakamali. May panukala na ngayon sa Kongreso na nagbibigay ng katiyakan na ang bawat senior citizen sa ating bansa, kahit hindi siya miyembro ng SSS o GSES, ay may karapatang makatanggap ng buwanang tulong na 2,000 piso, 2,000 bawat buwan para sa lahat. Ito ang House Bill 5068 at ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung ano talaga ang laman nito, sino ang makikinabang, at ano ang dapat ninyong gawin para hindi kayo malagpasan ng pagkakataong ito. Huwag ninyong palampasin ito. Panoorin ninyo ito hanggang katapusan dahil marami pang detalye ang kailangan ninyong malaman, kasama na ang mga babala tungkol sa mga scam na maaaring samantalahin ang balitang ito laban sa inyo. Magsimula tayo sa pinakamahalagang tanong, ano ba talaga ang House Bill 5068? Ang House Bill 5068 ay isang panukalang batas na inihain sa Kamara de Representante ng Pilipinas. Ang layunin nito ay simple, ngunit napakaganda para sa ating mga nakatatanda. Nais nitong palawakin at palakihin ang social pension na ibinibigay ng pamahalaan sa mga indigent senior citizens o ang mga nakatatandang walang ibang pinagkukunan ng kita. Sa ilalim ng panukalang ito, ang buwanang social pension ay abot sa 2,000 piso, malaking tulong para sa mga kababayan nating nakatatanda na umaasa sa tulong ng pamilya o ng gobyerno para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, bago pa man kayo masyadong masabik, mahalagang malaman ninyo ang katotohanan. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang House Bill 5068 ay isang panukala pa lamang. Hindi pa ito naging batas. Nasa proseso pa ito ng pagsasaalang-alang sa Kongreso. Ngunit ang katotohanan na ito ay nakarating na sa antas na ito ng pagtalakay ay malaking senyales na ang ating mga mambabatas ay nanonood at nakikinig sa mga pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Ito ang hindi alam ng marami. Ang kasalukuyang social pension sa ilalim ng batas ay 500 piso lamang bawat buwan. 500. Sa panahon ngayon, sapat ba iyon para sa pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng isang nakatatanda? Alam ng lahat ng ating mga kababayan na hindi. Kaya naman, ang panukala na itaas ito sa 2,000 ay hindi lamang isang numero. Ito ay pag-amin ng pamahalaan na kailangan ng mas malaking suporta ang ating mga nakatatanda. Sino ang makikinabang sa House Bill 5068 kung magiging batas ito? Ang target na benepisyaryo ay ang mga indigent senior citizens, ang mga nakatatandang walang regular na pensyon mula sa SSSS o GSIS, walang hanap buhay at walang sapat na suporta mula sa pamilya. Kabilang dito ang mga nakatira sa rural na lugar, ang mga naulilang asawa at ang mga nakatatanda na hindi nakaabot ng kinakailangang bilang ng kontribusyon para makatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS. Ngunit hintay, para sa ating mga kababayan na miyembro na ng SSS o GSES at tumatanggap na ng pensyon, may mahalagang bagay ding dapat ninyong malaman tungkol sa panukalang ito at kung paano ito nag-i-interact sa inyong mga kasalukuyang benepisyo. Patuloy kayong manood dahil may sasabihin pa ako sa inyo tungkol dito. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong marinig bago natin pag-usapan ang mga detalye ng inyong mga pensyon. Para sa ating mga SSS pensioners, nandito kayo sa tamang lugar. Alamin natin kung ano ang realidad ng inyong pensyon ngayon at kung paano maaaring makatulong ang House Bill 5068 sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Halimbawa,
Kung ang inyong buwanang pensyon sa SSS ay 9,000 hanggang 10,000 piso, ito ay batay sa inyong Average Monthly Salary Credit o AMSC at ang bilang ng inyong mga taon ng kontribusyon. Kung mayroon kayong aktibong SSS loan, halimbawa salary loan o calamity loan, ang bahagi ng inyong pensyon ay ibabawas bawat buwan hanggang sa mabayaran ng utang. Ito ang tinatawag na loan deduction o offset. Halimbawa nito, kung ang inyong buwanang pensyon ay 10,000 at mayroon kayong natitirang balanse sa inyong SSS loan na 30,000, ang SSS ay maaring magbawas ng 1,000 hanggang 2,000 piso bawat buwan mula sa inyong pensyon hanggang sa mabayaran ng utang. Ibig sabihin, ang inyong aktwal na matanggap ay 8 o 9,000 lamang sa bawat buwan. Nakakalungkot ito para sa maraming pensyonado na umaasa sa buong halaga ng kanilang pensyon. Kaya naman, para sa mga kababayan nating may natitirang SSS loan, ang rekomendasyon ay makipag-ugnayan sa SSS para malaman ang eksaktong balanse ng inyong utang at kung magkano ang ibabawas bawat buwan. Mas mabuting malaman ito ng maaga para makapaghanda kayo. Ito ang hindi alam ng marami. May tinatawag na clawback o offset provision ang SSS. Kung nakatanggap kayo ng bayad na mas malaki kaysa sa dapat, halimbawa dahil sa administrative error o hindi na-update ang inyong status, ang SSS ay may karapatang bawiin ang sobrang halaga sa inyong susunod na pensyon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na panatilihing updated ang inyong impormasyon sa SSS mula sa inyong address, katayuan sa buhay, at katayuan ng inyong asawa o mga benepisyaryo. Para sa ating mga GSIS pensioners, mga dati at kasalukuyang empleyado ng pamahalaan, katulad din ng sitwasyon pagdating sa loan deductions. Kung mayroon kayong GSIS policy loan, emergency loan, o iba pang utang sa GSIS, ibabawas ito bawat buwan sa inyong pensyon bago pa man kayo matanggap ng bayad. Halimbawa, kung ang inyong GSIS buwan ng pensyon ay 12,000 at mayroon kayong pinagsanib na buwan ng deduksyon na 3,000 para sa inyong mga loan, ang inyong net na matanggap ay 9,000 lamang. Kaya naman, lagi ninyong suriin ang inyong GSIS payslip o i-check ang inyong account sa pamamagitan ng EGSIS-MO app para malaman ang breakdown ng inyong mga deduction. Ngunit balik tayo sa pangunahing paksa natin, ang House Bill 5068 at ang 2,000 pisong social pension. Pakinggan ninyo itong mabuti. Kahit na kayo ay tumatanggap na ng SSS o GSIS pension, may mga miyembro ng inyong pamilya, mga magulang, mga kapatid o mga kamag-anak na maaaring kwalipikado para sa social pension kung wala silang sariling pensyon at kung sila ay nasa 60 taong gulang pataas. Ang panukalang ito ay para sa kanila at mahalagang malaman ninyo ang impormasyon na ito para makatulong kayo sa pagpaparehistro nila sa inyong lokal na DSWD o OSCA, ang Office for Senior Citizens Affairs. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na detalye. Kung magiging batas ang House Bill 5068, paano ito makukuha ng mga benepisyaryo? Batay sa kasalukuyang sistema ng social pension ng DSWD, ang mga pagbabayad ay karaniwang inilalabas tuwing 3 hanggang 4 na buwan. Tinatawag itong quarterly release. Ibig sabihin, hindi ito buwanang cash na personal na natatanggap. Sa isang pagbabayad, maaring matanggap ng benepisyaryo ang 3 buwan na halaga ng sabay-sabay. Kung ang buwanang halaga ay magiging 2,000, ang isang quarterly release ay magiging 6,000 piso. Ang pagbabayad ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng mga Land Bank of the Philippines branches, mga authorized na bangko o sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan at barangay na may tulong ng DSWD. Ang mga eksaktong pamamaraan ng pagbabayad
ay depende sa desisyon ng DSWD at ng lokal na pamahalaan kung magiging batas ang panukalang ito. Para sa ating mga kababayan na kasalukuyang nakarehistro na sa Social Pension Program ng DSWD at tumatanggap ng 500 piso bawat buwan, ang pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ngayon ay tiyakin na ang inyong pangalan at impormasyon sa DSWD ay updated at tama. Ito ang magiging batayan ng inyong pagpapatuloy ng benepisyo kung mapalaki ang halaga. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong malaman tungkol sa mga dapat gawin ngayon habang hinihintay pa ang pagpasa ng batas na ito. Una, makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office o barangay para malaman kung kwalipikado kayo o ang inyong mga mahal sa buhay para sa Social Pension Program. Ang mga pangunahing kwalifikasyon ay ang pagiging 60 taong gulang pataas, pagiging mamamayan ng Pilipinas, pagiging residente ng lugar ng hindi bababa sa 6 na buwan, at wala sa iba pang pensyon o regular na kita. Pangalawa, kung hindi pa kayo nakarehistro sa OSCA o sa inyong lokal na Senior Citizens Office, gawin na ito ngayon. Ang inyong Senior Citizens ID ay mahalaga hindi lamang para sa social pension, kundi para din sa iba pang benepisyo tulad ng diskwento sa gamot, pagkain, transportasyon, at mga serbisyong medikal. Pangatlo, at ito ay napakahalaga, huwag kayong maniwala sa sino mang magsasabi na kailangan ninyong magbayad ng kahit anong halaga para ma-avail ang social pension o ang House Bill 5068. Ang social pension ay libre, walang bayad, walang processing fee, walang facilitation fee. Kung may lumapit sa inyo at nagsabi na kailangan ninyong magbayad para maproseso ang inyong aplikasyon o para makatanggap ng mas malaking halaga, ito ay scam. Ito ay pandaraya. Huwag kayong magbigay ng kahit 1 piso. Huwag ninyong palampasin ang babala na ito. Sa panahon ngayon, maraming scammer ang gumagamit ng mga balita tulad ng House Bill 5068 para mandaya ng ating mga nakatatanda. Maaaring tumawag sila sa inyo, mag-text o magpadala ng mensahe sa social media na nagsasabi na kayo ay isa sa mga napiling makatanggap ng benepisyo. Ngunit kailangan daw ninyong magpadala muna ng money o magbigay ng inyong ATM PIN o account number. Mga kababayan, pakinggan ninyo itong mabuti. Ang tunay na mga ahensya ng gobyerno, ang SSS, GSIS, DSWD at OSCA, ay hindi kailanman hihilingin sa inyo ng inyong ATM PIN, inyong one-time password o OTP, o kahit anong bayad para maproseso ang inyong mga benepisyo. Kung may nag-aabuso sa inyong tiwala sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang ahente ng gobyerno, agad itong i-report sa inyong lokal na pulis o sa NBI Cybercrime Division. Para sa ating mga kababayan na aktibong miyembro ng SSS o GSIS at nag-aalala tungkol sa ACOP, ang Annual Confirmation of Pensioners, narito ang mabuting balita at paalala. Ang ACOP ay ang taunang proseso ng pagpapatunay na kayo ay buhay pa at patuloy na kwalipikado para sa inyong pensyon. Para sa mga GSIS pensioners, ang katumbas nito ay ang GSIS Pension Alive. Mahalagang makumpleto ang prosesong ito tuwing kinakailangan para hindi maputol ang inyong pensyon. Kung hindi pa ninyo na isasagawa ang inyong ACOP o GSIS Pension Alive para sa taong ito, makipag-ugnayan na sa inyong pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Maaari din itong gawin online sa pamamagitan ng My SSS portal para sa mga SSS pensioners o sa AGSIS-MO app para sa mga GSIS pensioners. Huwag ipagpaliban dahil ang hindi pagsasagawa nito ay maaaring magresulta sa pansamantalang pagtigil ng inyong pensyon. Bumalik tayo sa malaking larawan. Ang House Bill 5068 ay isang sinyales, isang malakas na mensahe mula sa ating mga mambabatas
na ang mga senior citizens ng Pilipinas ay hindi malilimutan, na ang inyong mga taon ng trabaho, sakripisyo at ambag sa ating bansa ay may katumbas na dignidad at suporta sa inyong pagtanda. Isipin ninyo ang isang lolo na 75 taong gulang, naninirahan sa probinsya, walang sariling pensyon, umaasa sa awa ng kanyang mga anak na nagsisikap na rin sa sarili nilang buhay. Sa kasalukuyan, kung siya ay nakarehistro sa DSWD Social Pension, 500 piso lamang ang kanyang natatanggap bawat buwan. Hindi sapat para sa gamot. Hindi sapat para sa pagkain ng 3 beses sa isang araw. Ngunit kung magiging batas ang House Bill 5068 at maging 2,000 ang kanyang buwanang tulong, iyon ay 6,000 piso sa bawat quarter, 24,000 piso sa isang taon. Para sa isang lolo na walang ibang mapagkukunan, iyon ay pagkakaiba sa pagitan ng dignidad at kahirapan. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang balitang ito. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ninyong malaman ang tungkol sa House Bill 5068. Hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para din sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at mahal sa buhay na maaaring kwalipikado. Ito ang hindi alam ng marami. Ang pagpasa ng isang batas sa Pilipinas ay nangangailangan ng maraming yugto. Kailangan itong maipasa sa Kamara de Representante, pagkatapos ay sa Senado, at sa wakas ay pirmahan ng Pangulo. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit ilang taon. Ngunit ang bawat boses na nagsasalita para rito, ang bawat mamamayan na sumusuporta, ay nakatutulong sa pagpapabilis ng prosesong ito. Kung nais ninyong ipahayag ang inyong suporta para sa House Bill 5068, maaari kayong makipag-ugnayan sa opisina ng inyong lokal na kinatawan sa Kongreso. Sabihin ninyo sa kanila na susuportahan ninyo ang panukalang ito. Ang boses ng mga mamamayan ay makapangyarihan at mas makapangyarihan pa ito kung pinagsama-sama, mga kababayan. Nais kong ipaalala sa inyo ngayon, ang inyong pensyon, ang inyong mga benepisyo, ang inyong karapatan sa dignidad sa inyong pagtanda. Ito ay hindi regalo ng pamahalaan. Ito ay kabayaran sa inyong mga taon ng pagsisikap, ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon, at ng paglilingkod sa inyong pamilya at sa ating bansa. Huwag kayong mahiya na angkinin ito. Huwag kayong matakot na humingi ng impormasyon. Ito ang inyong karapatan. At sa bawat isa sa inyong nagnonood ngayon, kayong mga SSS pensioners na matiyagang naghihintay ng bawat buwan para sa inyong pensyon, kayong mga GSIS pensioners na nagsilbi ng matagal sa pamahalaan, kayong mga senior citizens na ngayon ay tiwala na sa awa ng Diyos at sa tulong ng ating lipunan. Nais kong sabihin sa inyo, hindi kayo nakalimutan. Ang inyong mga boses ay naririnig, at ang mga pagbabagong tulad ng House Bill 5068 ay patunay na may mga taong nakikipaglaban para sa inyo sa loob ng ating Kongreso. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at mga kapwa pensyonado. Maaaring may isang kababayan tayong naghihintay sa tamang impormasyon na ito, isang taong kwalipikado para sa social pension ngunit hindi pa alam. Ang pagbabahagi ng video na ito ay isang simpleng paraan ng pagtulong. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, pindutin na ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng kahit anong importanteng update tungkol sa inyong mga pensyon at benepisyo. Narito kami para sa inyo, sa bawat balita, sa bawat pagbabago, sa bawat bagong panukala na maaaring makatulong sa inyong buhay. Maraming salamat sa inyong panunood ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili, alagaan ang inyong kalusugan, at huwag kalimutang i-check ang inyong mga benepisyo. Hanggang sa susunod, mga kababayan,
Magpanatili kayong ligtas, malusog, at laging may pag-asa. Paalam po.